Ang Diyos ay totoong mabuti sa lahat. Kaya dahil dyan, purihin ang ating Panginoon. Isa pong mapagpalang gabi sa bawat anak ng Diyos. Sa muli, salamat sa Diyos dahil tayo'y binigyan niya ng panibagong pagkakataon na magkasama-sama sa pag-aaral ng kanyang salita at sa pananalangin. Dahil sa patuloy na pagkilos ng Diyos na buhay sa bawat isa sa atin, siya po ay marapat lamang na tumanggap ng papuri at pagsamba mula sa ating kanyang mga anak. At nawa po'y loobin ng mahabaging Diyos na tayo'y pagkalooban niya ng kaunawaan sa kanyang salita, nang sa gayoy pagpapalang espiritual, pagpapalang emosyonal, at pagpapalang pisikal, maging pagpapalang pinansyal ang sa atin ay dumating. Salamat sa Diyos. At sa ating pagpapatuloy, hilingin po natin sa Diyos ang pagpatnubay niya sa pamamagitan po ng isang maiksing panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, kami po ay taos-pusong dumudulog sa iyo at nagpapasalamat na sa pangalan ni Jesus, kung saan kami po ay nagpapakababang lubos sa inyo sa bawat nagawang pagkukulang, nagawang pagkakasala ng bawat isa. O Diyos, kami inyong patawarin at patuloy na linisin nang sa gayoy ang bawat salitang aming maririnig ay malayang makapangusap sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Diyos. At inaasahan namin ang Espiritong Banal ang siyang sa amin ipapatnubay sa liwanag ng iyong banal na salita. Salamat po, O Diyos. Ito po ay aming dalangin lubos na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa paksang panalangin. At ang ating pong tinatalakay sa muli ay patungkol sa the alphabetical truths about prayer. At ang ating focus ngayong gabi ay letter U. Kaya po ang ating magiging tema ay ating pamamagatan ating bibigyan ng pamagat na the unshakable truths about prayer. Ulitin ko po ang ating tema, the unshakable truths about prayer. Ang ating pong teksto na babasahin ay nasa aklat po ng Awit, Kapitulo 50, talatang 15. So, Psalm 50 verse 15. Ganito po ang sabi sa Ingles, "Call upon me in the day of trouble. I will deliver you, and you shall glorify me." Ganito naman po ang sinasabi sa Tagalog na Biblia. Pakinggan po natin. "Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagan. Kayo aking ililigtas. Ako'y inyong pupurihin." Salamat sa Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Balikan po natin ang ating pinaka-tema na pinamagatan nating the unshakable truths about prayer. Yung pong salitang unshakable sa Tagalog ay imposibleng mapahina o
hindi kayang maalog, hindi kayang mayugyog. Ayon po sa Merriam-Webster's Dictionary, the word unshakable means not possible to weaken or not able to be shaken. Napakaganda po ang pagkakatagalog. So, kung ating itatagalog, ang ating pinakatema ay ang hindi kayang mapahina, maalog na katotohanan patungkol sa panalangin. Yung atin naman pong teksto na binasa, Aklat ng Awit, Kabanatang 50 at Talatang 15, meron itong part na, call upon me in the day of trouble, I will deliver you. Yung pong talatang ito ay naglalaman ng tatlong mahalagang bagay. There is a command, call upon me. Ngayon, there is a time, kailan tatawag? Ang sabi sa 15, in the day of trouble. So, ipinapakita ng Diyos na basta't may trouble, huwag hindi tatawag sa Diyos. Parang mga anak, pagka may kailangan sila, hindi pwedeng hindi lalapit sa kanilang daddy o sa kanilang mommy. So, bakit normally sa mga bata ang lumapit sa mga magulang? Sa kadahilanan na alam ng mga bata na kaya ng kanilang magulang ibigay ang kanilang kahilingan. So, ang command dito pala ay tumawag sa kanya sa panahon ng troubles o kaguluhan. At mayroon itong pangatlong laman, promise. Ang promise ng Diyos, I will deliver you. So, napakahalaga nung talatang ito. Ngayon, ano rito yung unshakable truths about prayer? Una po, ang Diyos ay laging sumasagot. Yung hindi kayang pigilin, yung hindi kayang mapahina, ay yung Diyos ay laging tumutugon. Hindi kayang pigilin ng sino paman kung ang Diyos ay handa ng tumugon. Ngayon, ang tanong, sa kaninong tao o sino ang tao na kung saan ang Diyos ay laging tumutugon? At yan po yung pag-aaralan natin sa mga sandaling ito, na kung saan tatalakayin natin kung sino-sino po yung makararanas ng unshakable truths about prayer. Ngayon po, nais ko pong ipahayag sa bawat isa na ayon sa salita ng Diyos, may mga unshakable truths patungkol sa panalangin. Kung kanino mahayag itong unshakable truths, kagaya ng sinabi ko kanina, yan ang ating pag-uusapan sa sandaling ito. At ngayon po, narito ang tatlong unshakable truths about prayer. Number 1, he who prays earnestly is unshakable. At ito po ay mababasa sa James chapter 5 verse 17 and 18. Ikalawa, he who prays persistently is unshakable. Ito po ay mababasa sa Luke chapter 11 verses 5 to 8. And last one, he who prays continuously is unshakable. Mababasa ito sa Luke chapter 18 verses 1 to 8. Ulitin ko po. The three unshakable truths about prayer. He who prays earnestly is unshakable. Ito po ay nasa James chapter 5 verses 17 to 18. Second, he who prays persistently is unshakable. Ito'y mababasa sa Luke chapter 11 verses 5 to 8. And last one, he who prays continuously is
unshakable. Ito po ay mababasa sa Luke chapter 18, verses 1 to 8. Sige po, atin nang simulan ng ating pag-aaral. The first unshakable truth about prayer is, he who prays earnestly is unshakable. Ibig sabihin, siya na maningas na nananalangin o siya na maningas na manalangin ay hindi kayang pahinain. Yung pong salitang earnestly sa Bible, sa Tagalog po, ang ginamit na salita ay maningas. Ayon kay Vines, pag sinabing earnestly, implying persevering continuance in prayer with fervor. Pag sinabing fervor ay kataimtiman, kaalaban, or intense and passionate feeling. Yan naman po ay ayon sa English Filipino Dictionary. Literally, ayon kay Vines, earnestly means in waiting. I waited. So pag sinabing earnestly, yung kanyang panalangin ay hindi siya basta-basta. At dito yung kanyang panalangin, talagang sinasambit ng kanyang labi. Halos siya ay nagbibigay ng lakas ng kanyang tinig sa Diyos. Minsan naman, yung kanyang panalangin ay talaga namang hindi masambit ng labi niya. Na sa ibang version, ang term dito ay groaning. So, ano ibig sabihin? Pag sinabing earnestly, yung panalangin na maningas. Si Jesus, kung manalangin ay maningas, kaya doon sa aklat ng sa Bagong Tipan ay nilagay doon na pag sinanalangin, lalo na doon sa hardin, doon sa tinatawag na hardin ng Getsemani, yung kanyang pawis, yung pumapatak mula sa kanya, ay para itong mga patak ng dugo, para siyang drops of blood. Matindi, intense talaga. So, he who prays earnestly, that receives answer from God, must pray according to God's command. Yung pong nananalangin ng mataimtim na gustong tumanggap sa Diyos ng kasagutan, ang kailangan niya ay manalangin siya ayon sa utos ng Diyos. At dito po ay mapag-uusapan ang buhay ni Elias. Ito po ay nakalagay sa James chapter 5 verse 17. Ito sabi sa verse 17, si Elias ay taong tulad din natin. Mataimtim niyang idinalangin na huwag umulan. At sa loob ng 3 taon at 6 na buwan ay hindi nga umulan. So dito, hindi siya nanalangin na mawala ang ulan sa kagustuhan lang niya. Kung hindi, nanalangin siya sapagkat ito yung gusto ng Diyos. So, kung mananalangin palang tao at alam niyang galing sa Diyos, yun ang kanyang talagang upuang mabuti sa prayer sapagkat hindi pwedeng hindi tutugon ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos pala ay nagsasabi sa tao kung anong dapat ipanalangin. Dahil ang gawa ng Diyos ay sumagot sa mga dalangin. At alam ng Diyos kung ano yung mga dalangin sasagutin niya. Kaya sinasabi niya sa tao yung mga dalangin sasagutin niya. Ang sarap manalangin ng ganyan. Na ang Diyos ang nagsasabi na manalangin sapagkat sasagot ang Diyos. Ito yung nakalagay sa unang Hari 17, talatang 1. Nagsalita kay Akab si Elias na taga Tisbe. Isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko, hindi uulan, ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon
hanggang hindi ko sinasabi. Yun ang istorya po noon. Bakit po may ganyang istorya? Ito yung panahon na ang bayang Israel ay tumatalikod sa Diyos dahil po kay Haring Ahab or Ahab sa Ingles. Ngayon, bakit ganito? Ayaw ng Diyos ang kanyang bayan ay mapalayo sa kanya. Kaya, gagawa ang Diyos ng isang bagay na gigising sa kanyang bayan. Kaya, ang ginawa ng Diyos, pinigil niya ang ulan. Ngayon, hindi niya pinigil ang ulan nang walang mananalangin muna. Nakatutuwa ang Diyos. Yung kanyang ginawa na pagpigil sa pagdating ng ulan, ay sinabi niya sa kanyang lingkod na propeta na si Elias na manalangin. Ikalawa, pagkatapos ng 3.5 taon, nagsalita na naman ang Diyos. At itibasahin ko muna sa unang hari 18. Tinabasahin ko po 1 Kings 18 verse 1. Pagkatapos ng mahabang panahon, sinabi ni Yahweh kay Elias, pumunta ka na kay Ahab. Malapit na akong padala ng ulan sa lupain ito. So, dito naman, ang Diyos ay nagsalita kay Elias na papaulanin niya na. So, ano yung sabihin dito? Sa una, Elijah prayed earnestly, for it was God's will not to send rain for 3.5 years. And then after 3.5 years, Elijah prayed again earnestly, for it was God's will to send rain after 3.5 years. So, ngayon naman, ang panalangin niya, Lord, paulanin mo naman. At itong istorya sa James 5:18. Ang sabi sa James 5:18 ay ganito. Basahin ko po. Muli siyang nanalangin at bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. So, nanalangin si Elias na umulan. At itong istorya, kung paano nangyari ito sa unang hari 18, talatang 41. Babasahin ko po, sundan niyo po sa inyong Biblia. 1 Kings 18 verse 41. Sinabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na. Maaari ka nang kumain at uminom. Narinig ko na ang lagunos ng ulan. Samantalang si Ahab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng Karmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, tumaas ka pa ng konti at tumanaw ka sa dagat. Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat, wala pa akong makitang anuman, wika ng utusan. Ulitin mong makapito, utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailan lang mula sa dagat. Madali ka, sabi ni Elias. Sabihin mo kay Ahab na singkawan ang karwahe at lumusong kagad, baka siya hindi makalis dahil sa ulan. Pasin niyo yun. Yung kwento ay nagpapatunay na yung praying earnestly ay hindi kayang hadlangan. Hindi kayang hadlangan. Hindi napahina ng sitwasyon. Hindi napahina ng panahon ang panalangin ni Elias. Sa panahong to, maraming Kristiyano. Nang dumating ang mga pandemya, nang dumating ang karamdaman, ang kanilang panalangin medyo nagkakaproblema na rin. Hindi po dapat ganon. Lalong dapat tindihan ang panalangin sapagkat ang Diyos matindi din kung sumagot sa dalangin. Ano ang resulta sa panalangin ginawa ni Elias? 3 po yon. Number 1, doon po sa unang hari 18, talatang 36-38, nagkaroon po ng miracle. Mula sa langit, nagpababa ang Diyos ng apoy at sinunog yung baka na ihahandog. Yan ang unang nangyari. There was a miracle. Ikalawa, there was a revival na numbalik ang mga Israelita sa Diyos. Ito nakalagay sa unang hari 18, talatang 37 and 39. At ikatlo,
there was a blessing. Dumating ang ulan. Ito po'y binasa natin kanina sa unang Hari 18, talatang 41 to 46. So, may tatlong resulta doon sa tinatawag na praying earnestly, miracle, revival, and blessing. So, hindi kayang pigilin ng sino paman ng kadiliman ang praying earnestly. Ano ibig sabihin? Ang himala ng Diyos, ang revival ng mga anak ng Diyos, ang mga pagpapala sa mga anak ng Diyos ay bunga ng praying earnestly. Ibig sabihin, he who prays earnestly is unshakable. At babasahin ko ang James 5:16. Yung huling bahagi ng talata, itong sabi, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Pag naman sa Ingles, itong pagkakasabi sa Ingles, mas maganda po, mas malinaw sa Ingles. Ang sabi sa Ingles ay, the effective fervent prayer of a righteous man avails much. Ano po ang itinuturo sa atin ng Diyos sa sandaling ito? Kapag po nangusap ang Diyos sa atin na ang taong ito ililigtas niya, ay tindihan natin ang panalangin. Lord, sinabi mo na ililigtas mo ang taong ito, pinanghahawakan ko Diyos ang kasagutan. Panghawakan natin ang Diyos. Basta nagsalita ang Diyos sa atin, nang dapat ipanalangin, doon natin gawin ang tinatawag na praying earnestly. Magtatanong tayo, paano ko ba malalaman na ang Diyos ay may sinasabi sa akin na dapat kong ipanalangin ng earnestly? Number 1, kapag nagbabasa ng Biblia, at meron dong bahagi na kwento na may problema, na nasagot sa prayer, karamdamang nasagot sa prayer, mga kailangang tinugunan ng Diyos, ibig sabihin nito, may nangangailang kapatiran dapat ipag-pray. O dili naman kaya, habang nananalangin, sa puso ng tao, nakaramdam siya ng burden. So, yung burden na ito, ibig sabihin, may nais ang Diyos sabihin sa tao na ipanalangin niya ang isa o mga taong inilalagay ng Diyos sa kanyang puso o isip. O dili naman kaya nakarinig siya ng isang sitwasyon na kinakailangan niya pag-pray. Mga kapatid, kapag nangungusap ang Diyos na ipanalangin to, tiyak may tugon yan. Ang kailangan natin gawin ay praying earnestly, maninas na panalangin. At pag ito nagawa natin, naluluwalhati si Jesus, naluluwalhati ang Diyos Ama sa langit, napagpapala ang ating ipinapanalangin, at tayo naman, napatutunayan nating buhay ang Diyos. Napatutunayan natin na talagang ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay, at napatutunayan natin na tayo ay instrument ng Diyos para i-bless ang mga tao. Ikalawang unshakable truth about prayer ay, he who prays persistently is unshakable. Ito po'y mababasa sa Lucas 11, talatang 5 at hanggang talatang 8. Ano ibig sabihin nito? Siya na nagpupumilit, nagpupursige na manalangin ay hindi kayang pahinain. Yung salitang persistence, ibig sabihin, hindi nahihiya, nagpupumilit, o binabagabag niya ang kanyang kinakausap upang ibigay ang kanyang hinihiling para itong bata. Ang bata, pag may hinihingi sa nanay niya o sa tatay niya, nanay, sige na po. Minsan, idinadaan pa sa iyak. Kaya, pag matindi ng iyak at halos mawala na ng boses, minsan kahit ayaw ng magulang na ibibigay at naaawa na lang sa anak niya iyak na iyak. So, ibig sabihin, pag sinabing persistence ay nananalangin siya, na hindi siya nahihiya, nagpupumilit, na bagabagin niya ang Diyos para sa pangangailangan naman ng
iba. Ibig sabihin ay, he who prays persistently that receives answer from God must pray in behalf of others. Ngayon, sino po tinutukoy dito ang magandang halimbawa? Ito po yung nasabi ko na sa aklat ng Lucas 11, talatang 5 hanggang 8. Ito pong istorya. Mas maganda na mabasa. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo naman ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatarangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Yun ang Tagalog, pagpupumilit nito. So, ano ibig sabihin ng historyang ito? May nangangailangang tao. Siya po ay nasa bahay niya, may dumating na bisita, wala siyang maipakain. Wala siyang pambigay na merenda man lang. Kaya, siya pumunta sa kaibigan niya upang humingi ng tulong. Ngayon, ang sabi ng talata, siya ay tinulungan, hindi sapagkat kaibigan, kung hindi nagpupumilit katok ng katok. Abay, pag naman tuloy-tuloy ang katok, natural, yung nagpapahinga, dalawa lang pwedeng gawin yan. Magalit ng gusto, murahin niya ang kumakatok, o kaya naman lumabas siya at ibigay ang hinihingi ng sa kanya ay kumakatok. So, yung palang panalangin ng persistently o nagpupumilit ay hindi kayang pahinain niya. At kung bakit siya nagpupumilit, sapagkat marahil, pag hindi siya nagpumilit, abay ikapapahamak niya o kaya ikapapahamak ng kaibigan niya na nangangailangan din. So, yung palang Kristiyano na grabe, ang pagpupumilit niya, kanina, maningas, ito naman nagpupumilit na, tumitindi na. Ano nangyayari? Hindi kayang tanggihan ng Diyos ang ganong klaseng panalangin. So, anong resulta? Because of his persistence, his request is granted. Dahil sa kanyang pagpupumilit, alang-alang sa kanyang nangangailangang kaibigan na dumalo sa kanya, siya ay tinugon ng kaibigang nilapitan naman niya. So, ito po ay nagtuturo sa mga Kristiyano na pag mayroon po nangangailangang kapatiran at wala namang may bibigay siya, at ang sabi, oh Brad, may sakit ang anak ko, pahiramin mo ako ng ganitong halaga. O kaibigan, baka may pagkain ka dyan. At wala naman siyang maibigay. Doon niya magagawa yung praying persistently. Lord, mahabag ka sa kaibigan ko, may sakit ang kanyang anak. Lord, mahabag ka sa kapatiran ko, nangangailangan sila. Lord, mahabag ka sa kanila. Ito po yung ginagawa ng Kristiyano. Wala siyang magawa, wala siyang maibigay. Pero magagawa niya lumapit sa Diyos na kayang magbigay. Ano ibig sabihin sa mga sandaling ito? Naghahanap ang Diyos ng mga mananalangin para sa iba upang pagpalain niya ang mga nangangailangan. Ibig sabihin, he who prays persistently is unshakable. At ito po'y mababasa sa Ezekiel chapter 22,
Verse 30, ito sabi ng Panginoon kay Ezekiel. Pakinggan po natin. Humanap ako ng isang taong makapaglalagay ng pader upang ipagsanggalang ang lungsod sa araw na ibuhos ko ang aking puot. Ngunit wala akong makita. So, ano po ang itinuturo nito sa bawat isa sa ating kanyang mga anak? Alam ng Diyos sa panahon natin ngayon, maraming may sakit. Maraming namamatay. Kabi-kabila ang balita. Mababasa sa balita, sa mga newspapers, mapapanood sa television, makikita sa mga internet, sa FB. Maraming patunay na ang ating bansa ngayon, ang panahon natin ngayon ay halos nababaon na sa matinding problema. May magagawa po ang ating panalangin. Kaya ng Diyos baguhin ang sitwasyon kung may mananalangin mga anak ng Diyos. Kagaya po nating nakikinig at nanonood sa mga sandaling to. Kapatid, nawa maging kabahagi tayo sa ikaaayos ng ating bansa. Maging kabahagi tayo sa ikabubuti ng ating pamahalaan. Opo, wala tayong sapat na halaga. Wala tayong sapat na kapangyarihan. Pero sapat ang ating persistent prayer upang ang Diyos ay tumugon sa pangailangan ng ating bansa. Habag po tayo sa ating bayan, sa ating barangay, sa ating pamilya, sa ating probinsya, mahabag tayo sa mga taong napapariwara, sa mga taong namamatay na walang Kristo. Kailangan po nila ng ating panalangin. Hinihintay ng Diyos ang ating panalangin para sa kanila. Huwag po natin ipagkait ang panalangin para sa kanila. Sapagkat habang buhay ang tao, may pag-asa pa silang maligtas, makalapit sa Diyos, makapaglingkod sa Diyos. At ito'y magagawa kapag tayo po ay nanalangin ng persistently. At pangatlo, natin pag-uusapan. Ikatlong unshakable truth about prayer ay, he who prays continuously is unshakable. Ito po'y nakalagay sa Lucas, Kabanatang 18, mula sa talatang 1 hanggang sa talatang 8. Ano yung sabihin ng ating binasang, he who prays continuously is unshakable? Ibig sabihin, siya na hindi tumitigil sa pananalangin ay hindi kayang pahinain. Well, pag sinabing continuously, it means tuloy-tuloy na panalangin. At least twice a day. So pag sinabing tuloy-tuloy, hindi yung 24 hours ay hindi titigil ng prayer. Yung sinabing continuous prayer sa Bible ay at least twice a day. Ito po mababasa sa Lucas 18. Sabi po sa verse 1 and 7, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa talatang 7, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. So, ano ibig sabihin? Araw-gabi. So, pag sinabing continuous prayer, at least twice a day. At maraming pang talata magpapatunay niyan. Doon po sa aklat ng unang Tesalonica, sa Tagalog, yan din ang sabi ni Pablo. Lahat ng churches, pinipipray niya ng araw at gabi. Unang Tesalonica, 3 Gs. Ang sabi ng talata, mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Ano po yung nakatago ritong mensahe? Sa mga
naglilingkod, nagtuturo, nangangaral, may hawak na evangelism, follow-up, Bible study, cell group, may hawak na mentoring, may hawak na church. Kung umaga at gabi ipinapanalangin ang mga ipinagkatiwala ng Diyos, imposibleng hindi tumugon ng Diyos. Ibig sabihin, yung nakatagong mensahe dito, kapag ang pinag-uusapan ng ministry, at least twice a day ang prayer. Pag ito'y ginagawa, ibig sabihin, sa paningin ng Diyos, He is praying continuously. Ano ibig sabihin? He who prays continuously, that receives answers from God, must pray at least twice a day. At ito po ay kwento ng isang babaeng balo. Ang babaeng balo po, sabi po sa Lucas 18, mula sa talatang 2 hanggang sa mga sumusunod, ay ganito sabi, sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyaon ay may isang babaeng balo na punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit, nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagaman hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala, baka pa ako mainis sa kapaparito niya. Ano ibig sabihin? Yung hukom ay hindi natatakot sa Diyos. Walang iginagalang na tao. Masamang hukom na ito. Pero hindi niya matanggihan yung continuous na paglabit ng babaeng balo. Hindi niya matanggihan. Sabi niya, baka mainis pa ako, sagutin ko na nga lang. Tulungan ko na nga lang siya. At ito ang sabi ni Jesus sa verse 6. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom? Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Ano ibig sabihin? Kapag may isang Kristiyano na inaapi, may isang Kristiyanong ginagawa ng masama, may anak ng Diyos na siya ay inaalimura, nakararanas siya ng mga negatibong salita, ang gagawin niya, yung gumagawa ng masama laban sa kanya, ipanalangin niya ng araw at gabi. At babalik na rin ng Diyos ang sitwasyon. Walang bagay na mahirap sa Diyos sa kanila na nananalangin sa Diyos. Ang gawa ng Diyos, sumagot sa dalangin. Ang gawa ng tao, dumalangin sa Diyos na kayang sumagot sa lahat ng dalangin. So, ipinapakita ng talatang ito, kung yung babae na lumapit sa hukom, hindi makatanggi ang hukom, ang Diyos pa ba ang makatatanggi? Ibig sabihin, God, the God who is just, will surely bless and answer His people. Tinitiyak ng Diyos yan. Ngayon, maraming Kristiyano ang talagang nakararanas ng pang-aapi ng mga tao. Nakararanas ng mga masasakit na sitwasyon. Manalangin siya araw at gabi. At ang isang tanda na tumugon na ang panalangin, tinugunan ng Diyos ang kanyang panalangin, makadadama siya ng peace. At yan ang pangako ng Diyos sa Philippians 4:6 and 7. At kung naramdaman niya ang kapayapaan, tumugon na ang Diyos. Ngayon, kung tumugon ang Diyos sa kanyang panalangin, ano gagawin niya? Tuloy pa din. Hindi na nga lang siya mananalangin kagaya ng dati. Pag naramdaman niya na ang tugon ng Diyos na kapayapaan, araw-gabi, ano gagawin niya? Praising na lang.
Halimbawa, pinanalangin niya ang kanyang kapitbahay na tulungan ng Diyos. After mga 1 week, 1 month ng prayer, nakadama siya ng kapayapaan sa kanyang ipinapanalangin. Ang next na prayer niya, puro na lang papuri. Puro na lang pasasalamat. Lord, salamat. Purihin ka sa katugunan. Yan po ang gagawin ng mga nananalangin. So, ano nangyari? Anong resulta ng ginawa ng babae? Tumugon ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kahilingan. Anong ginawa ng Diyos sa babaeng ito? Ang babaeng ito po ay tinugon ng Diyos. Na ang tugon dito ng Diyos, na kung saan ang tinutukoy ng babae, hindi mismo yung babae na pinag-uusapan natin, kundi yung buhay Kristiyano ngayon. So, ang resulta pala, kung paano tinugon ng masamang hukom yung babae, tinutugon din ng Diyos ang panalangin ng bawat isa. God will surely avenge for His people speedily. Yan ang pangako ng Diyos. Sa Lucas 18 verse 8, ang sabi sa 18:8, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Ngayon, ano po ang itinuturo nito sa bawat isang nananalangin? Tinitiyak ng Diyos ang kanyang pagtugon sa kanyang mga anak na dumadalangin sa kanila araw-gabi. Tinitiyak ng Diyos ang pagtugon sa kanyang mga anak na araw-gabi nagpapasalamat at nagpupuri na sa tugon ng Diyos sa kanila. At babasahin ko po yung tekstong binasa natin kanina, yung pinaka-main text. Ang sabi sa Aklat ng Awit 50 verse 15, kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagan. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Ito lang po sabi sa Ingles. Hanggang po natin. Call upon me in the day of trouble. I will deliver you, and you shall glorify me. Ano po ang itinuturo sa atin ng Diyos sa sandaling ito? Simple lamang, mga kapatid. Kapag tayo po ay nakararanas na tayo ba'y pinagkakaitan, ipinasasama ng mga tao, ichinichismis tayo, nagsasalita sila ng laban sa atin, ang gagawin natin, manalangin tayo sa Diyos. At igagawad ng Diyos ang katarungan para sa atin. Laging tumutugon ng Diyos. Hindi siya bingi upang hindi niya marinig ang ating mga dalangin. So mga kapatid, ano yung isipin sa mga sandaling ito? Simple lamang. There are unshakable truths about prayer. First, he who prays earnestly is unshakable. Secondly, he who prays persistently is unshakable. And lastly, he who prays continuously is unshakable. Nawa po, sa biyaya ng Diyos at sa tulong niya, tayo po'y mahamon na mag-pray ng earnestly, persistently, and continuously. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating napakinggan. Tayo manalangin. Pinupuri ka namin ng lubusan o Diyos at dinadakila. Salamat sa iyong mga salitang nagpapalakas sa amin. Salamat po sa panibagong hamon na huwag kaming tumigil ng pananalangin sapagkat hindi ka naman tumitigil ng pagtugon sa aming mga dalangin. Salamat o Diyos. Salamat. Ito'y aming dalangin lubos sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless every one of us.